Ang lahat ng atensyon ay nasa larangan kanina, at hindi ko napansin kung kailan nawala si Jiang Yinian. Habang lumilipas ang oras, lumalakas ang mga sound wave ng Sanskrit hypnosis, na gumugulong tulad ng mga alon ng karagatan. Naiintindihan ni Luo Shu na ang kanyang pagiging nasa sense condensing realm ay hindi magtatagal. Kaya't kinuha niya ang kanyang impeccable card at naglakad ng diretsyo sa larangan. Isang galaw lang ang kailangan para patayin si Kung Shin ng Great Emptiness Temple, at kung wala ang kanilang pinuno, natural na masisira ang Sanskrit hypnosis. Mahirap kunin si Xiao Yu sa harap ng lahat ng taong ito. Ang pagsasamantala sa pagkakataon na gamitin ang impeccable card upang iwasan ang matalas na gilid ay magiging magandang hakbang din. Sa oras na ito, ang humuhuning tunog ng mga sound wave ay dumami ng ilang beses, na nagdulot sa lahat ng cultivator sa sense condensing realm na dumura ng sariwang dugo. Bakit okay ang matanda? Pareho kaming nasa mid-stages ng sense condensing realm. Bakit ako sumasabog kung pareho kami ng antas? Ang matandang iyon ay ganap na okay. Hindi ito lohikal. Medyo nagtataka rin si Luo Shu sa puntong ito. Bakit nga ba ako ganap na okay? Dahil ang kapangyarihan ng Sanskrit hypnosis ay umabot na sa pinakamataas nito. Maraming tao na may mas mababang antas ng paglilinang ang dumudugo mula sa kanilang mga bibig at namatay sa lugar. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang mga teksto ng Daoist sa isipan ni Luo Shu, at isang pakiramdam ng init ang nagmula sa kanyang dantian, na nakakagulat na naging pakiramdam ng lamig mula sa dantian hanggang sa dibdib, dumadaan sa puso at umaabot sa isipan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Luo Shu. Hindi ko naririnig ang humuhuning Sanskrit hypnosis, ngunit naririnig ko ang nilalaman ng Heavenly Book na nagsisimulang tumunog. Mga salita ng tao, mga scrolls ng 3 scrolls ng Heavenly Book. Sa larangan, ang avatar ni Kung Shin sa ilalim ng basbas ng Sanskrit hypnosis ay lumaki ng ilang beses, maihahambing sa 4-leaf avatar ni Duan Xing. Gayunpaman, hindi lamang wala siyang intensyon na huminto, ngunit pinabilis pa niya ang bilis ng kanyang pag-awit. Arhat Golden Body Double. Sa pagsisikap na ito, ang higanteng gininto ang katawan ay agad na nahati sa dalawa, habang ang isa sa gitna ng larangan, si Swift Launching ang pinakaapektado. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng malamig na halakhak. Kalbong asno, ito ba ang tinatawag mong pagbabantay sa lahat ng may kamalayan? Napakatawang biro. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinontrol niya ang kanyang avatar upang aktibong atakihin ang kabilang panig. Sa kanilang pagbangga, ang buong banal na altar ay dumanas ng matinding pagyanig na may malakas na kalabog. Si Swift Launching ay tumilapon at bumagsak ng malakas sa isang malayong pader. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang kontrolin ang pinsalang dulot ng sound wave at pagkatapos ay malamig na tumingin sa kabilang panig. Kalbong asno, ganoon kakalakas. Ano ang ginagawa niya? Bakit hindi siya tumitigil? Nanalo na siya. Si Kung Shin, na ang katawan ay kumikinang at nagsisimulang lumutang, ay walang balak na itigil ang pag-awit ng Sanskrit hypnosis sa sandaling ito. Isang boses ang biglang nanggaling mula sa likuran, tama na. Ang Budismo ay kilala sa hindi pagpatay, ngunit isang pagpatay ang nangyayari ngayon. May pahintulot ba ang templo ng dakilang kawalan na gawin ito, o ikaw ba ang nasa likod nito? Tinitingnan ng napakatahimik na matandang lalaki sa harap niya, medyo nagulat si Kung Shin. Papaano ka ayos lang, Lasho? Pagkarinig nito, tiningnan siya ni Lasho nang walang pakialam. Nagtanong ako, ang kailangan mo lang gawin ay sumagot. Matandang benepaktor, sinusubukan mo bang pigilan ang matandang monghe na ito? Bagaman naguguluhan si Kung Shin, nagpakita pa rin siya ng kumpiyansa sa sarili. Nang makita ito, umiling si Lasho. Makapal ang ulo, hanggal. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilabas niya ang kanyang 2 trump cards. Napagtanto na ang matandang lalaking ito ay hindi madaling kalabanan, nagpasya si Kung Shin na huwag nang magpigil. Pinagsama niya ang kanyang mga palad at ang nagtipong enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw ng mabangis. 2 ay naging 4, 4 ay naging 8, 8 ay. Mga mainit na gininto ang katawan, mamatay ka, matanda. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, kinontrol niya ang gininto ang katawan upang puwersahang idiin si Lasho. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap at ang lahat ay nagulat sa eksenang naganap.
Isang gininto ang Buddha na 100 talampakan ang taas at 10 talampakan ang lapad ang lumitaw sa tabi ng matandang lalaki, pinipigilan ng 8 mainit na gininto ang katawan. Nakatayo si Kung Shin na tulala sa lugar, hindi makapaniwala. Ang gininto ang katawan na ito ay napakalaki. Ang aking mga sining ay kasing laki ng isang kamao kumpara dito. Habang nakatitig siya sa pagkamangha, isang maliit na bakas ng kamay ang tahimik na lumapit. Ano ito? Nag-react si Kung Shin at mabilis na umatras tulad ng kidlat. Habang siya ay umatras, nagpakawala siya ng hindi mabilang na bakas ng palad ngunit lahat ay hinarangan ng isang hindi nakikitang hadlang sa harap ni Lasho. Nakikita ang panganib, tinalikuran ni Kung Shin ang kanyang gininto ang katawan at nagpatuloy sa pag-iwas. Ito ang nakamamatay na atake. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Makakaiwas ka ba? Gayunpaman, bakit ito nagpakita ng isang Buddhist sex technique? Pinag-iisipan din ni Lasho ang tanong na ito. Sa sandaling ito, sinabi ng intuition ni Kung Shin na ang bakas ng kamay na ito ay napakapanganib. Tila may mga mata ito at patuloy siyang sinusundan. Ang plaza ng banal na altar ay umaabot ng ilang milya. Nang akala niya ay makakaiwas siya, ang maliit na bakas ng kamay ay biglang lumaki at ang bilis nito ay tumaas ng malaki. Habang mas umatras si Kung Shin, mas naramdaman niyang may mali dahil habang lumilipas ang oras, ang bakas ng kamay ay naging mas malaki kaysa sa isang tao. Sa likas na ugali ng kaligtasan, tumakbo na lamang siya ng mabangis, ngunit ang bakas ng kamay ay lumaki muli sa laki ng isang bahay. Tulad ng pagpalo sa isang langaw, direkta nitong tinamaan si Kung Shin ng may malakas na kalabog. Agad nitong tinamaan si Kung Shin, naglaho na parang bula, hindi nag-iwan ng bakas. Ang lumilipad na karwahe ng dakilang kawalan na templo ay bumagsak din sa lupa sa ilalim ng natitirang kapangyarihan, at ang pag-awit ng Sanskrit hypnosis ay nawala. Tahimik ang lugar sa sandaling ito. Si Xiaoyu, na nakulong, ay tumingin at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Dumating na ang master. Isang matinding pakiramdam ng takot ang nagdulot sa kanya upang muling mahimatay. Pinanood ni Lasho ang eksena ng kalmado, 20-10 segundo lang para malutas, hindi masyadong matagal, hindi masyadong maikli. Ang isipan ng lahat ay puno ng mga tanong. Ang matandang lalaking ito ay nagawang talunin si Kung Shin sa isang suntok lang. Sino ang cultivator na ito na nagpakawala ng napakalakas na dakilang vitreoil hand sign? Isa ba siyang isa pang naliwanag ang nakatatandang monghe mula sa ilang sekta ng Budismo? Tumingin si Lasho sa paligid, karamihan sa mga cultivator ay kasalukuyang hindi makalaban. Ang mga plano ng langit ay nakahihigit sa mga plano ng tao. Ginagawa nitong mas simple ang mga bagay. Ang nakamamatay na strike card at ang walang kapintasan na card na ginamit ay nagdulot ng malaking shock effect. Walang sino man ang dapat manggahas na umatake sa akin ngayon. Kung may sino man ang maaaring magdulot ng banta, ito ay si Swift launching lamang. Ang tanong ay, may lakas pa ba siya ng loob? Matapos ang mahabang katahimikan, si Swift, na nanunood, ay yumuko at ang kanyang mga mata ay napuno ng pasasalamat. Ako, si Swift launching, mula sa Demon Slaying Sect, ay nagpapasalamat sa Master para sa kanyang tulong. Ang Clarity Sect at ang Righteous Sect ay natauhan at nagpasalamat din sa Master sa harap nila para sa kanyang nagligtas buhay na biyaya. Bakit napakaraming buhok ng Master? Baka wig iyan, tanga. Ang paglilinang na may mahabang buhok habang gumagala sa mga ulap tulad ng isang ligaw na tagak ay ang pinakamataas na estado ng espiritual na kaliwanagan, hindi mo ba narinig iyon? Nakikita na ang kanyang pagkakakilanlan ay napagkamalan, nakisabay na lamang si Lasho. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay at inilagay ito sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay malungkot habang nagsimula siyang magsalita. Ang Buddhist sex value ay awa higit sa lahat. Ako ay lubhang nalulumbay na pumatay ng isa sa aking sariling uri ngayon, ngunit wala akong pagpipilian. Pagkarinig nito, ang lahat ay nakaramdam ng malaking paghanga sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Master. Si Kung Shin ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Nilayo niyang patayin tayong lahat gamit ang Brahmana lullaby at kunin ang mga siyentipiko. Ang kinalabasan na ito ay kasiya siya sa lahat. Ang isang taong tulad ni Kung Shin ay hindi karapat-dapat na maging disipulo ng isang sekta ng Budismo. Ikaw ay tunay na isang naliwanagang nakatatandang monghe kumpara sa mga mapagpaimbabaw na kalbo.
Sige, mas 10,000 beses kang mas mahusay kaysa sa kanila. Kung hindi dahil sa iyo, Master, lahat kami ay mamamatay. Master, ang lalim ng iyong antas ng cultivation ay kahanga-hanga. Nagtataka ako kung ano ang nagdala sa iyo sa banal na altar ngayon. Nang marinig ito, sumagot si Lasho, nagkataon lang akong dumadaan. Muling nagsimulang purihin siya ng mga tao. Naiintindihan ko. Narinig ko na ang mga nakatatandang monghe na nagkukultiba na may mahabang buhok ay mahilig maglakbay sa mundo at itinuturing ang 4 na sulok ng mundo bilang kanilang tahanan. Talagang pinagpala ako ng 3 buhay dahil nakilala kita ngayon, Master. Nang makita ang eksena, walang nagawa si Lasho. Hindi ako maaaring manatili dito ng mas matagal. Sa isang mabilis na paglipad, isang cultivator ng Nascent Divinity Tribulation Realm ang naruroon, kaya ang natitirang mga monghe ay hindi maaaring magdulot ng gulo. Nasaan si Siu Honor? Ang batang babaeng ito, kaigan ng kanyang loob. Paano siya nakakatulog sa gitna ng lahat ng ingay? Hindi siya marunong maging maingat. Hindi ito maaari. Kailangan ko siyang turuan muli, ngunit hindi ngayon ang oras para turuan siya ng leksyon, Siu Honor. Nang marinig ang mga salita ng kanyang master, agad siyang napaupo. Nang makita ito, muling nagsimulang purihin siya ng mga tao. Master, nakikita ko na mayroon kang babaeng disipulo. Ang iyong Buddhist sects ba ay napakalawak na tumatanggap din ng mga babaeng disipulo? Ano ang ingay? Narinig ko na may isang master na kumuha ng unggoy at baboy bilang kanyang mga disipulo. Sinulyapan ni Lasho ang pinakamataas na gusali ng banal na altar. Kunin mo siya. Tumango si Xiao Yuan at sumagot, pagkatapos ay mabilis na lumipad paitaas. Master, hindi mo siya maaaring dalhin. Nakinig si Lasho at sinulyapan ang mga tao, na agad na hindi nang ahas na magsalita pa. Muling nagsalita si Lasho, akala ba ninyo na si Kung Shin ay kumilos ng mag-isa nang walang pakundangan niyang salakayin ang lugar na ito? Tama, bagaman si Mong Kung Shin ay may malalim na antas ng cultivation, gagawin ba niya ito ng mag-isa? Ito ay tiyak na ang Temple of Great Emptiness at Sea. Abot Kung Yuan ang may kagagawan. Nang marinig ito, biglang natauhan ang mga tao. Ang mga basurang iyon ay kahihiyan sa Buddhist sects. Si Kung Yuan ay nagkultibo ng 1 siglo ngunit naligaw ng landas. Gayunpaman, kung si Kung Yuan ay galit na darating, hinihiling namin sa iyo na ipagtanggol kami, Master. Nakinig si Lasho at hindi nagsalita. Ano ang kinalaman ko kung si Kung Yuan ay darating para maghanap ng gulo sa inyo? Isang biro, kung wala ako dito ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Bukod dito, hindi ko alam kung sino ang kumuha kay Xiaoyu at dinala siya dito, at malaking biyaya na para sa kanila na hindi pa namin ito inaayos. Naglakas loob pa silang humingi ng hustisya. Kung hahabulin sila ni Kung Yuan pagkatapos nito, maaari nilang ituring ito bilang isang leksyon. Matapos pag-isipan ito, tinawag niya si Siu Honor at tumalikod, naghahandang umalis sa lugar na ito. Siya ay orihinal na isang lubos na masamang demonic ancestor, ngunit madali niyang naisagawa ang mga banal na teknik ng Buddhism. Hindi lamang niya nailigtas ang daan-daang matuwid na cultivator, ngunit napagkamalan din siyang isang maawain at naliwanagang monghe. Matapos patayin ng Buddhist Chiang Kung, aalis na sana si Lu Jiu, ngunit sa sandaling ito, may isang tao mula sa Clarity Sect na hindi mapakali. Paano ito, Master? Hindi ito katanggap-tanggap. Si Xiaoyu ay ang ika-5 disipulo ng masamang Skype of Aliens villain. Nakagawa siya ng maraming krimen. Kung hindi siya mapaparusahan, magdudulot siya ng kalamidad sa mundo. Pakiusap, pag-isipan mong muli ang iyong desisyon, Master. Nang marinig ito, medyo nena si Lasho. Hinihiling nila sa akin na ipagtanggol sila, at ngayon hinihiling nila sa akin na pag-isipang muli ang aking aksyon. Dapat nilang timbangin ang kanilang sariling halaga sa timangan. Totoo nga na ang matuwid na sekta ay puno ng mapagkunwari at mapagmalinis. Sa pag-iisip nito, malamig niyang sinulyapan ang mga tao sa likuran niya. Mayroon bang sinuman na may problema sa pagdadala ko sa kanya? Nang marinig ang kawalang kasiyahan sa kanyang mga salita, nagtinginan ng lahat at hindi nang ahas na magsalita pa. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Wood Launching. Naunawaan ni Lasho na sa mga cultivator na naruroon, tanging si Wood Launching ang may kaunting kakayahan. Ang iba ay hindi karapat-dapat isaalang-alang.
Makatuwiran para kay Swift Launching na subukang pigilan siya at muling takutin ang mga matuwid na cultivator na ito.